You, what is good? Welcome back to Josh on Point mga pare. So ngayon ang pag-uusapan natin, how to handle your toxic or bitter ex. Ready ka na? Hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy shake ala kill, ako 10 toes down. Okay pare, before tayo mag-start, para pantaboy sa mga toxic na ex ninyo pare. Ito ang pantaboy sa mga ex. Pantaboy nga ba? Hindi pare, mas lalong didikit yung mga toxic na ex nyo rito. Huwag nyo nabilin to. Pare, joke lang. Basahin nyo na lang yung mga reviews ng mga bumili nito pare. Sila na magsasabi sa inyo na sulit yung pera nyo dito. Link nasa description. Meron tayong tropa na nag-send ng problema niya sa Facebook. So pag may mga problema kayo pare, send nyo lang sa akin sa Facebook, binabasa ko dun. Minsan sasabihin ko sa inyo kung gagawan ko or sasagutin na lang kita dun ora mismo sa chat na yun. Kasi ibig sabihin nun, pag sinagot kita, binigyan na kita ng tip dun sa Facebook. Ibig sabihin, nagawan ko na yun. So bibigyan na lang kita ng tip ora mismo. Pero pag sinabi ko gagawa ko ng video yun, alam nyo na yan pare, confidential yan, walang pangalan nakita dyan. Okay? Good day, Sir Josh. Matagal mo na akong subscriber. Palagi ako nanonood ng mga videos mo sa YouTube, TikTok at FB. Yun pare, kompleto. Tinira niya lahat, YouTube, TikTok, FB. Okay? Salamat pare. Salamat sa mga gumagawa niyo. Kasi may iba, Facebook lang, TikTok na. I understand pare, hindi naman natin kailangan maging active masyado sa social media, sa mga ganyang klaseng app. Pero na-appreciate ko yung ganito. Ngayon, Boss Josh, gusto ko sana humingi ng advice kung paano gagawin ko. Yun kasing ex ko na 5 years and nagkaanak kami. Okay? So lalong mas toxic to pare kasi may anak Nag-message sa akin na simula nang malaman niya kung sino yung pinalit ko sa kanya, halos 1 year ago naman na kaming naghiwalay. So 1 year na silang naghiwalay, biglang nagparamdam tong ex niya. At siya nagkaroon meron na agad ng bago after a month pa lang kaming nakapaghiwalay. So take note mga pare, okay? Si tropa 1 year bago nakahanap ng bago. Okay? Ito si babae, 1 month nakahanap agad ng bago nung simulan naghiwalay sila. Okay? Sinong mas mabilis na nakakuha? Babae. It's natural. Okay? It's natural na babae talaga lagi nakakahanap because minsan pangganti nila yan Ang makahanap agad tayo mga lalaki, most of the time, nalolos tayo. Hindi natin alam kung anong gagawin natin sunod. Kaya minsan, hahanap ako, si Josh, nahanap yung channel ko bago pa maayos-ayos yung buhay nila. Mga ganyan klase. Okay? So, take note yun, pare. 1 year siyang nakahanap. Ito si babae, 1 month nakahanap agad ng bago. Tapos, yung bagong EA siguro to. Yung bago kong EA ko ngayon, na pinalit ko sa kanya, ay kaibigan niya dati. Okay? Kumbaga, nagkalayo-layo kasi lumipat na ng work. Tapos, yung EA ko na yon ngayon, wala kaming communication noon ng 3 years. Tapos, simula nung mag-reconnect ako sa kanya last November, ginamitan ko ng FDS, which is Flirt Date Seduce. Naging kami agad ng December. Okay? November, 1 month lang. 1 month lang tinrabaho. Ginamitan ng Flirt Date Seduce, sila na agad. Okay? Para mapag-connecta natin yung timeline, 5 years, 1 year na silang hiwalay nung babae, nung ex niya. Tapos itong bagong babae niya ngayon, na tropa daw nung ex niya, 3 years silang walang communication. Okay? Walang communication. Nung 2004 lang daw sila nagkaroon ng communication. Tama ba? Kung yun ang pagkakaintindi natin. Okay? So 2003, naghiwalay sila nung ex niya. 2004 lang sila nagkakilala ulit nitong bago niya. Okay? Ngayon, nalaman ng ex niya na yun pala yung pinalit ko sa kanya. Tapos ngayon, ang text sa akin ng ex ko ay last message niya na yun kasi yun or connection sa kanya at sa bata. Medyo magulo yung mga message nyo pare. So, ayusin ko na lang Nag-text sa kanya yung ex niya. Ang message last na pagkikita niya na
last niya nang makikita yung bata. Hindi na ipapakita sa kanya, in short, yung bata. Dahil nalaman na yung bago niyang babae ngayon kaibigan niya noon. Which is matagal na silang walang connection doon. So, napaka-random. Diba? Although yes, tropa mo dati, pero matagal nyo nang walang connection yun. Kumbaga, kaibigan mo lang, nung parang ganun, kababata mo lang, pero wala naman na kayong connection, nagalit siya dahil yun yung bago ng ex niya ngayon. Diba? Parang kinompronta niya ako about sa nalaman niya na ang pinalit ko sa kanya ay kaibigan niya. Pero wala naman kaming communication nga nung pinalit ko sa kanya ng 3 years. Diba? So, itong babae na to, siguro, small world lang talaga. Diba? Ganun naman, madalas ganun eh. Small world minsan. And hiwalay na din kami ng 1 year ago nung ex ko. At may iba na nga siya. Hindi ko maintindihan kung anong point niya at parang galit eh. Matagal naman na kaming hiwalay at matagal na din naman wala silang communication nung EA ko ngayon. Kasi nga magkaibigan sila dati, anong masasabi mo about doon, Sir Josh? Sana makontent, boss, pahit na lang identity. By the way, effective yung mga pabangong boss, lalong Climax at Seduce. Talaga mapapalingon yung makasalubong sa daan. Kinompliment pa yung pabango natin. Thank you, pare. Based sa nalaman natin, itong babae, 1 year na silang break, di ba? Fact number 1. Kailangan natin i-consider yung mga facts. Okay? Fact number 1, 1 year na silang hiwalay nung ex niya. Itong nag-message sa akin. No? 1 year na silang hiwalay. Fact number 2, yung tropa na kung anong kinakagalit niya na bagong babae nung lalaki, 3 years na silang walang communication nun. Diba? 3 years, ang tagal nun. 1 year, ang tagal na nun. Dapat naka-move on ka na. Pero nung nalaman niya na sila, ipagdadamot na ngayon yung bata. Which is, para sa akin, is a sign of bitterness. Hindi pa fully move on tong babae na to. Out of nowhere, biglang ganito. Toxic, bitter, immature. Because hindi na nag-make sense eh. 1 year na kayong hiwalay. May bago ka na. Okay? May bago na yung babae. 3 years, wala na rin naman kayong communication ng babae. Wala ka ng communication supposedly. Dapat wala ka ng feelings, wala ka ng nararamdaman. Kung ano yung gawin ng ex mo, wala ka na dapat dun eh. Immature tong babae na to, ipagdadamot pa yung anak. Okay? Ipagdadamot pa yung anak na dapat, wala ka na dapat reaction. Ikaw nga may lalaki ka na eh. 1 month pa lang nakakuha na siya ng lalaki, pare. Diba? Dapat fully move on ka na. So, lagi nilang, napapansin nyo ba bro, sa mga nare-reviews natin dito, lagi nilang panakot yung anak. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, mag-iingat kayo kung sino yung mga binubuntis ninyo, kung sino yung mga pinapasukan ninyo ng mga edits ninyo, pare. Because once mabuntis mo ang babaeng ulupong, magkakaroon sila ng leverage sa inyo. Kumbaga, meron silang trump card sa inyo na magiging kahinaan ninyo bandang huli. Yung bata, syempre, pagtatay ka, alam mong anak mo yan, kahinaan mo na yan eh. Di ba? Mapapamahal ka dyan. At yan ang lagi nilang panakot na ilalayo sa inyo. Well, kung emotional ka, di ba? So, tingnan natin. So, ako naman, syempre, nagtatanong din ako. Hindi naman ako basta-basta tumatanggap ng information. Kasi mamaya, barbero kayo eh. Tanong ko sa kanya. So, sabi ko, sinigurado ko, sabi ko, tropa pa ba sila nung naging kayo? Kasi maintindihan ko kung bakit magagalit yung babae kung tropa sila, currently silang magtropa tapos ginawa mo. Pero hindi, kinlaro nga niya, sabi niya hindi na masyado, wala na din silang contact ng halos 3 years. So tama yung computation natin kanina. So 3 years na silang walang communication ng babae. Anong reason bakit magagalit ka pa? Hindi mo na tropa yan. Hindi mo na tropa yan halos. Nagiging bitter lang siya because nakikling siya dun sa idea na tropa sila dati. Diba? Yun lang yung nakikita ko reason bakit siya galit. No? Tropa ko yan dati. Yun na yun. Pero 3 years na. So, hindi ako naniniwalang fully move on na tong babae niya. Okay? Maharot lang talaga to kaya humanap ng lalaki. Okay, pero ang totoo, based sa nakikita ko, nababasa ko, itong babae na yung toxic niyang ex, mayat maya rin sumisilip sa profile nitong tropa natin. Kinukumusta, okay,
Mas okay pa pala buhay ko sa'yo eh. Oh, ako, meron na akong bagong ka-relationship. Oh, nung nakita niya na may bago na, hindi siya papayag. Kailangan mas maganda yung move on niya kaysa sa'yo. Immature, di ba? Ganito, may mga immature talaga pare. Kaya sabi ko sa inyo eh. Huwag kayo basta-basta, hindi porkit maganda eh, putang ina, bubuntisin ninyo. Paano kung mabulilyaso yung buhay ninyo? Toxic pala. Oh, imbis na maka-move on ka, siya yung pinoproblema mo. Anong gagawin mo dito sa sitwasyon na to, pare? No? Anong gagawin mo sa sitwasyon na to? Lagi nyo tatandaan, pag ang kalaban ninyo or nasa harapan ninyo nasa emotional state. Katulad nun, bitter, di ba? Immature, nasa emotional state. Ang pangbala lang sa mga yan, no? Ang pangtalab lang sa mga ganyan, maging logical ka. No? Mapaparealize mo sa kanila kung gaano sila katanga, no? Sa pagiging emotional nila, pare. Okay, so ang sabi ko sa kanya, wag mong sabayan. Wag mong sabayan yung galit niya. Ang ibato mo sa kanya, mga questions, no? Mga questions. Batuan nyo ng mga questions, pare. No? Kung binubungangaan ka, yung mga question mo, based dun sa pagbubungangaan niya. Napaparealize mo sa kanya kung gano'n siya tanga. So, ito sabi ko sa kanya, pag binatuan ka niya ng gano'n, di ba, sabi nga niya, nagagalit siya dahil bago mong ka-relationship, yung tropa niyang matagal niya nang hindi na nakausap. Sabi ko sa kanya, ito tanong mo sa kanya, so, hindi ba ako pwede magka-relationship ng bago? Hintayin mo yung sagot niya. Di ba? Kasi yun yung mga question na mapaparealize mo, so, hindi ba ako pwede magka-relationship ng bago? Ganun lang. Tanungin nyo lang. Huwag nyo sasabayan yung galit. So, next question, sabi ko, ito, tanungin mo rin sa kanya to, pare. No, pag sinagot niya, tanungin mo ulit. No? Ilalayo mo sa akin yung anak ko dahil may bago ako. Tignan mo yung sagot niya, pare. Again, kung ano yung isasagot niya, ibase mo rin yung tanong mo dun sa isasagot niya. No? Oh. Yung mga ganyang klaseng tanong, mapaparealize mo sa kanya na, no, yung galit mo, nonsense, pare. Nonsense. Okay? Dito mo nga makikita, bro. No, nakakatawa lang nung ngayon ko lang naisip na yung technique natin na kumuha ng topic based dun sa sagot ng babae pagka nasa dating scene kayo, di ba? Pag wala kang maisip na topic, kumuha ka ng question based dun sa mga sagot niya sa'yo. Di ba? Para, yun ang technique para hindi ka maubusan ng topic sa babae. Di ba? Because girls would like to talk about themselves, di ba? So, tanungin mo. Tapos yung sagot niya sa tanong mo, doon ka kumuha ng tanong, di ba? So, same din dito, pare. Same strategy din, di ba? Magtanong ka based dun sa mga binabato niyang mga accusations sa'yo. Tanungin nyo lang kung ano yung kinakagalit niya. Kung saan nanggagaling yung galit niya, ibalik nyo lang yun sa inyo. Balik nyo lang sa kanya yun. No? Nare-realize ito, para pala akong tanga dito. Di ba? Tinanong ko rin, so paano yung anak mo? So sabi niya, dahil mahirap makipag-communicate dun sa babae, sa anak na lang niya, magulang na lang nung magulang na lang nung ex niya binibigay. Kumbaga dun sa lolo't lola nung bata, binibigay yung sustento niya. Because ang sabi niya rin dito, yung ex niya maluho daw. Okay, so minimake sure niya na yung bata nakukuha yung sustento niya, which is para sa akin is a smart move. Okay, may tropa rin akong ganyan. Dahil wala siyang tiwala dun sa babae, dun niya binibigay sa lola yung sustento niya para talagang nakakarating doon sa anak. Okay, para hindi masabi na pabaya. Kasi let's be honest here, ang mga babae na toxic na yan, yung mga ex na yan, yung mga baby mamas ninyo na toxic, sila ang number one magkakalat. Pagsasabi nila na pabaya kang ama, doon sa mga lolo't lola. Tapos lolo't lola magagalit sa'yo. At least, kung alam ng lolo't lola na hindi ka pabaya, all goods ka na. Okay? All goods ka na. Wala nang kwenta yung pagchichismis niya sa mga tropa niya na pabaya siya. Kung lolo't lola, all goods ka. Ito, again, napag-usapan natin ito. Hindi ko mag-get sa mga babaitan na to, no? Lagi nilang leverage, lagi nilang panakot yung ilalayo ko sa'yo yung bata. Ilalayo ko sa'yo yung bata. Kung kausap mo lalaki na nag-iisip na hindi emotional na tao, isipin nun, teka, tinanggalan mo ako ng responsibilidad? Aba, okay, good.
Diba? Pero hindi naman tayo ganun eh. Hindi naman tayo halang ang kaluluwa. Siyempre, nagkikare talaga tayo sa bata eh. Anak natin yun. So, siyempre, kung ayaw mong tanggapin yung sustento ko, doon ko sa lolo't lola ibibigay. Diba? Hindi ko sa ibibigay. Bakit? Diba? Baka sa mo pagastusin yan eh. Pang-inom mo pa yan sa mga tropa mo. Diba? Doon na lang sa bata. Doon na lang sa mga lolo't lola. No? Tapos sila rin yung may ganang magkalat ng chismis na pabaya ka. Eh sila ang naglalayo sa bata. Biruin nyo yun. Nakakatawa yun pare. No? Sasabihin mong pabaya ako, pabaya yung tatay, pero ikaw ang naglalayo dun sa bata, pinagdadamot mo dun sa tatay. Eh, paano niya magagampanan yung responsibility niya? Kaya siya nagiging pabaya kasi nilalayo mo. Di ba? Ang gulo. Kaya pagka sumabay ka sa galit ng mga yan, ikaw lang din sisira ulo mo. So, hanap ng paraan. So, yung mga pare, no? Leave a comment down below. Ano masasabi ninyo dito? May mga ganito ba kayong nangyari sa buhay ninyo, pare? Share nyo sa baba. That's it for me, pare. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. This is Josh on Point. See you next time. Bro, no? Available lahat to. I-perfume natin, lahat ng fragrance natin, bro. Shopee. Yeah, that's it for me guys. This is Josh on Point. See you next time.